You took offense. I took offense. Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Isang maulan po na gabi sa ating lahat dito sa Bisdak, Pilipinas. Aba, kamusta po yung mga taga Cebu? Nabaha na naman po tayo dyan. Dahil sa kagagawa ng mga buhaya at mga impakto sa gobyerno ng UWM, anak ng kagwang. Kaya ingat-ingat po tayo. Pag-usapan po natin ngayon itong interview ni Corina Sanchez kay Senador Marcolita na siya pa ang nag-interview na supalpal tuloy, anak ng kagwang. Paano? Medyo may pagkabayas din kasi si Corina Sanchez eh. Alam naman natin si Corina Sanchez Rujas, ang asawa ng orihinal na Marcupal at Maripal. Dilawan na dilawan talaga yan. Inamin po ni Senador Marcolita sa naturang interview na siya po ay na-offend sa kay Panfilo Lacson tungkol sa paniniktik sa kanya gamit ang CCTV. Hindi lang kasi sa Senado tinitiktikan si Senador Marcolita, kundi sa ibang establishmento. Tiniktikan din si Senador Marcolita, parang yung restaurant yata na kinainan nila or pinagmitingan ni Gutisa, Mike Defensor at Senador Marcolita. Pinuntahan din po at kinuha rin yung CCTV. Anak ng kagwang ka, Panfilo Lacson. Desperado na talaga itong hinayupak na ito. Walang kwenta na si Lacson, Wala na, masyadong nagpadala sa script ng mga buhaya. Bakit ba niya pinoprotektahan itong si Martin Romualdez? Lacson! Si Romualdez yata nagpanalo sa kanya. At may siniwalat din po si Senador Marcolita na di umano yung bagman ni Saldico at Martin Romualdez ay na-detain sa Chile. Dinitin po ng mga sindikato at mga mastermind sa pagkulimbat ng pera. Naalala niyo po yung dalawang pangalan na pinangalanan ni Gutisa, yun daw ang na-detain ngayon sa Chile ayon po mismo kay Senador Marcolita. Pero bago ang lahat sa mga trolls, sa mga kaibigan natin, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell. At baka po pwede, subaybayan nyo naman po ang Birada Agila tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Birada Agila YouTube channel. Panoorin nyo po kami doon. Lagi po tayo dyan sa live. Kung gusto nyo po akong makita ng live, Birada Agila po, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Talagang mainit po ang dugo ni Panfilo Lacson kay Senador Marcolita. Dahil nga mukhang naungusan po sila ng bagitong senador pero veteranong mambabatas at magaling na abogado. Kaya ngayon, yung inggit talaga hindi maiiwasan. Nang dahil sa inggit ni Panfilo Lacson kay Senador Marcolita, kung saan-saan na lang nagpapagamit itong senador na ito, kaya hindi rin maiiwasan na si Senador Marcolita ay sumama ang loob dito kay Panfilo Lacson. Nang hangarin lang naman ni Senador Marcolita is to hit the mastermind. Trilyon-trilyon po yung pera na pinag-uusapan po natin na nakulimbat ng mga buhaya na sa Senate Blue Ribbon Committee na pangalanan po yung dalawang buhaya, Martin Romualdez at Saldico, noong si Senador Marcolita pa ang Senate Blue Ribbon Committee chairman. Pero ngayon inagaw ni Panfilo Lacson yung chairmanship. Ang ginawa niya, war on Marcolita. Nag-resign, kunyari, bumalik din ang hinayupak. Kaya pakinggan po natin si Senador Marcolita. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun. Hindi ko naman kaya sagutin Ay, yun para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership?
Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. Correct. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see. But Durog doon si Panfilo Lacson. Alam mo to si si Corina Sanchez, halatang halata talaga yung pagkadilawan niya. Ano ba ang sabi, ano ba ang dahilan kung bakit si Panfilo Lacson ay umalis sa Senate Blue Ribbon Committee? Ang dahilan ho dyan, dahil hindi na po nagustuhan ng taong bayan ang ginagawa ni Panfilo Lacson dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang maliwanag dyan. Na pag tiningnan nyo po, kung araw-araw ka po nakasunod ng hearing, napaka-bias. Mantakin mo, imbis ang hahabulin, mga mastermind, ang hinahabol ngayon si Marcolita din, pati si Gutisa. Yan yung sinisiraan ng hinayupak na taong ito. Hindi mo makakuha-kuha yung logic ni Panfilo Lacson eh. Ipapatawag si Martin Romualdez, ayaw patawag. Ipapatawag si Saldico, ayaw ipatawag. Kaya nagdududa ang taong bayan, kaya pinuputakti po ito sa social media ng Batico, si Panfilo Lacson. Na-stress din ho siya dyan. Bukod riyan, binabanatan ni Senador Marcolita, walang takot si Senador Marcolita eh. Binibira. Kasi nga, napaka-obvious. Lalo na ho yung pinangalanan niya na 60 plus di umano na kontratista. Nasaan? Ni isa wala siyang napatawag eh. Saan siya nag-focus? Diskaya. Yun lang ang nagawa ni Panfilo Lacson nung naging Senate Blue Ribbon Committee. Na umalis nga ho siya, tama dito si Senador Marcolita. Dahil sinusunog niya yung sariling bahay nila, yung mga senador. Para bang gusto niyang palabas, mga kurakot, yung mga kasamahan niya. Yun ang nangyayari ngayon eh. Nagmistulang protektor si Panfilo Lacson ni Martin Romualdez at Saldico. At ang inaatake naman yung Senado kasama si Marcolita, anak ng kamote. Parang, siyempre, pag ikaw naman senador, magklaseng Senate Blue Ribbon Committee chairman ho ito. Yung sariling bahay sinusunog. Ayan po yung dahilan. Inamin nga ho ni Panfilo Lacson, frustrated daw eh. Frustrated na daw siya. Hindi ka ma-frustrate. Nagpamando ka sa markang buhaya na si Tambaloslos, tuloy sino. But insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong Teka lang, doon muna tayo sa insertion. Dito na nga nagkatalo-talo eh. Nagkabulilyasuhan dito eh. At maraming pumalag. Kasi nga, ang sabi ni Senador Cayetano, pag oposisyon, Senado, ang tawag, insertion. Pag majority, ang minority, ang tawag, insertion. Pag majority, ang tawag, amendments. Na dito nga ho nagka-problema si Hontiveros na binanatan ni Katunying. Na ngayon si Katunying pinipersonal ng mga alipores ni Hontiveros. At sabi ni Hontiveros, wala daw siyang insertion. Amendments lang. Malaman-laman mo kay Senador Marcolita, pareho lang din yan, anak ng kagwang. Pag mayroong ganon, matik na yan. Insertion pa rin ho yan. Tuloy sin. working principle, habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain
at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement. I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Tuloy lang Lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siya ang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita yes. ko yung... Stop muna tayo doon na baka makalimutan ko yung igumintuan ng nagamuti. Medyo mahaba na. Yung word lang na dalawa na ginamit ni Senador Marcolita. Si Gutisa ay very credible witness. At si Gutisa ay bakit siya ang dinidikdik. Okay. Pagdugtungin natin yung sinabi ni Senador Marcolita. Sa credible word na yan, paniguradong magagalit ang mga alipores ni Martin Romualdez pag sinabi po nating credible si Gutisa. Dahil pag sinabi mong credible, so lahat ng sinasabi ni Gutisa, lahat-lahat ay totoo. Na nandoon ang pangalan ni Martin Romualdez na dinideliveran ng mali-malitang pera, pati si Saldico, at doon sa Aguada, diyan sa Malacanang. Dito pa lang sabit na si Martin Romualdez at Saldico at papunta kay Bongbong Marcos. Dahil sa pagiging credible ni Gutisa at tanging kapanipaniwalang witness sa lahat ng mga witness, kaya ngayon Senador Marcolita dinidikdik. Di ba? Hindi naman yan didikdikin at hindi naman yan babanatan at sisirain yung kredibilidad at inisyo nga ho yung notaryo kung hindi credible itong si Gutisa. Magsasayang kaya ng pera si Martin Romualdez? Hindi. Dahil ay credible yan, gagamitin ni Martin Romualdez si Panfilo Lacson, si Tuta Soto, si Kirubin, lahat ng mga pwedeng magamit ay ginamit ni Martin Romualdez. For what? Para masira ang pinaka-credible na witness ni Senador Marcolita na si Gutisa. Kaya ito ho nangyayari. Kaya ni-spy, naniniktik, no? Si Panfilo Lacson, kung saan-saan. Punta ni Senador Marcolita, chichik ang CCTV. Putang ina, dapat pwede, I think pwede makasuhan yan si Panfilo Lacson sa ginagawa ho niya. Hindi namang kriminal si Senador Marcolita para mo tiktik yan. Dapat ang tiktikan mo Panfilo Lacson ay yung si Martin Romualdez at Saldico, yung mga kawatan sa gobyerno. Tuloy sin eh. Abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang ano nila yung pagnonotaryo? Yan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa
either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeki pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang, he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi habulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. Parang nalibadbaran ako sa sinasabi ni Corina na napiki daw ni Gutisa yung notaryo. Ano bang mapala ni siya Gutisa? Bakit mamiki siya ng notaryo? Sasalang ka sa Senate Blue Ribbon Committee, mamiki ka pa niyan ng notaryo. No need na magpiki ng notaryo. Punta ko sa mga notary public office. Magbayad lang ako dyan eh. O sige ito. Siguro nagkataon doon lang sa opisina na yun dahil nga mas malapit sa Senado at ang pinag-uusapan nila ni Senador Marcolita na lugar doon mismo nakapag-notaryo itong si Gutisa. Pero putang na bakit mamimiki pa? No need na eh. Yung pinanunumpaan, enough na po yun. Tuloy natin, Sen. I think Senator Ping even monitored the CCTV na Ito na yun. Na-offend po dito si Senador Marcolita dahil nga tinitiktikan, minamanmanan ni Panfilo Lacson ang bawat galaw ni Senador Marcolita. Kung ako naman po dyan, sa part ko kay Senador Marcolita, talagang ma-offend po ako dito. Para bang inisip po nila, meron akong tinatago. Anong itatago ko? Bakit kailangan pang tingnan ang CCTV camera? Pwede ka naman magtanong sa akin eh. At saka bakit mo tinitingnan? Kasama ba ako sa sindikato? Ang tanging gagawa lang yan, tayong taong nasasagasaan ni Gutisa at ni Marcolita na tinutumbok, na iniugnay ngayon sa manumalyang flood control. Bakit ginawa ni Panfilo Lacson yan? Anong purpose para sirain si Senador Marcolita? Sirain yung kredibilidad ni Gutisa dahil tinamaan si Martin Romualdez? Anak ng kagwang. Foul yun para sa akin. Na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcolita. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcolita. Di ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Correct. And I also do the same to him. Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took Correct. Teka lang, pakinggan natin. offense. I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you Okay. Alam mo, Ma'am Corina, ma-offend ka talaga sa ginawa ni Panfilo Lacson. Tama yung point ni Senador Marcolita. Gawin ko kaya rin to kay Lacson. I-monitor ko rin kaya siya. Kung saan siya pupunta. Tingnan ko kaya sa CCTV. Gawin mo rin sin. Alam niyo po ba kung sino dapat ang matingnan sa CCTV araw-araw? Siguro si Panfilo Lacson. Oo, kasi nga, ang hinala ng taong bayan, si Panfilo Lacson ay bayad di tambaluslos.
So ngayon, marapat lamang na siya ay manmanan. Siya ay tingnan sa CCTV kung sino yung kausap ni Panfilo Lacson. Malay natin, si Martin Romualdez kausap ni Panfilo Lacson sa kanyang opisina. Pumupunta. Yung mga mansahero ni Martin Romualdez sa Saldico, ito na tayo ngayon. Kasi ganito sino ba dapat ang manmanan natin? Sino ba dapat ang imomonitor natin bawat galaw? Hindi ba ang imomonitor natin iyong mga kawatan sa gobyerno, iyong mga mastermind, yung mga pinangalanan? Hindi ba yun ang imonitor natin? Araw-araw dapat i-check mo kung saan pumunta itong mga hinayupak na ito. Kasi sila yung may kasalanan. Sila yung naglima sa kaba ng bayan. Ang nangyari, baliktad. Yung mga nagsisiwalat, yung mga nagturo ng mga kawatan at mastermind, ito ngayon yung minamanmanan. Kung saan papupunta, kung anong ginagawa, anak ng kamuti, no? Parang nabaliktad Nabaliktad. Kaninong genho itong ginagawa ni Panfilo Lacson? Na pagmamanman kay Senador Marcolita. Di gen yung panalo dito ang mastermind. Sila ang nakinabang sa ginawa ni Panfilo Lacson na pagmamanman kay Senador Marcolita. Ngayon, bistado ka, Panfilo Lacson, sa ginagawa mong kababalagan na dapat imbestigahan ka talaga sa totoo lang. Tuloy. Took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi lamang yun may nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya, tapos bumalik din. Antindi ni Lacson, no? Pati sa Risto nga, yun ang sinasabi ko kanina, pinagmitingan nila ni Marcolita, Gutisa, Mike Defensor, hiningi talaga yung CCTV, anak ng kaguwang. Nag-effort pa talaga ang hinayupak na to. Malamang sa malamang, ipipresent yan ni Panfilo Lacson sa November 14 Senate Blue Ribbon Committee hearing. So yung next hearing, makasintro lamang kay Marcolita at Gutisa. So gagawa sila ng script, i-connect nila at papalabas nila na orchestrated yung mga nangyayari. Anak ng kamuti, ano na nangyayari sa iyo, Panfilo Lacson? Kaya hito tayo ngayon, hindi natin matumbok-tumbok yung mastermind. Dahil iba yung ginagawa ni Panfilo Lacson. Lumuluhod kay Tambaloslos. So nagugulo na tuloy. Imbis ang pag-usapan mo, Martin Romualdez, Saldico, paglilima sa kabahan ng bayan, ang mapag-usapan tuloy, diyan sa Senate Blue Ribbon Committee, si Marcolita at sa Gutisa, anak na kamote. So wala na, matidili na, labo-labo na, sarsuela na, anak ng kaguwang ka, Panfilo Lacson. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lang parang, talagang walang basihan, anak ng kaguwang ka naman si Corina Sanchez. Akin talaga yung mga dilawan talaga. Hindi lang parang, kasi kung parang ginagamit mo ang word na parang, isa lang ang ibig sabihin, hindi ka naniniwala na hindi orchestrated yung mga nangyayari. Ang gusto mong palabasin, orchestrated, anak ng kaguwang Ang parang, walang kinalaman talaga si Senador Marcolita. Unang-una, no?
Yung nung nagbasa si Gutisa ng kanyang affidavit po, actually hindi nga nagbabasa eh. Sinasabi, kwento lang niya. Sabi ni Senador Marcolita, huwag ka nang magdagdag ng kung ano lang yung nakasulat sa affidavit mo, na isinulat mo, pinanumpaan mo, yun ang basahin mo. Nakasunod si Senador Marcolita, no? Sa affidavit, kasi pag senador ka, pag maganyang hearing, siyempre susundan mo ang affidavit. Makikita mo kung may nilaktawan or hindi binasa. Siyempre, napuna ni Senador Marcolita, tiga, may nilaktawan ka eh. Palaktaw-laktaw ka. Dahan-dahan lang, basahin mo ng maayos. Nang nilapitan ni Senador Marcolita, yung page pala na hawak ni Gutisa, Xerox lang, putol. Yung original sa kanila. Putol yung kay Gutisa, kaya hindi niya nababasa ng maayos. So, nilapitan. Ulitin mo, basahin mo. Doon po nagsimula na pinagbintangan si Senador Marcolita na tinuturuan daw orchestrated di umano ang mga testimonya ni Gutisa. Pambihira Yun nagumpisa pinapakalat ng mga bayaran ni Tambalos-los. Tuloy Hindi lamang iyon, dapat magumpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-iimbento siya ng estampad, ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung estampad ng lugar yung Manila. Address mismo. Gaganunin mo ganyan para bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang Teka lang dyan sa pera na yan, at dyan nasupalpal si Corina Sanchez dyan. Sa pera-pera na yan. Alam niyo po kasi, simpleng logic lang, nakapagpagawa na ba kayo ng stamp pad? Stamp. Marami dyan sa recto gumagawa ng stamp pad. Yung kulay, yung address na sabi, yung tinatatak para yung asol ba yun? Tinatatak. Except sa dry shield Kung mandaya si Gutisa, ganun kabilis. Pinagawa niya. Yung stamp pad na yun, yung pang-stamp. Pagtatatak. Matagal po yun, nagpagawa ako nun, kahit ilang litra lang. Ilang word lang. Kahit pangalan mo lang, cellphone number. Ang tagal gawin yun hindi basta-basta makuha mo agad. Yung dry cell. Utang magpagawa ka niyan. Sinasadya yan, may schedule yan. Hindi ganun kadali. Yung magpagawa niyan, mandaya si Gutisa, hindi. Pag tinignan mo pinalaki lang ni Panfilo Lacson. Tingnan mo, yan ang palaging ginagamit ni Lacson. Siya po yung unang nagpaputok niyan. Kasi nga, yung abogagang nasa BJM pinagtrabaho ngayon, sino yung hinayupak na yun? Na sabi niya, hindi daw siya yung nagdotaryo at hindi niya pirma. Kasi alam niya sasabit siya doon. Ngayon ipatawag mo na lang siguro Panfilo Lacson yung staff ng opisina na yun, pati yung abogaga na yun, ipatawag mo. Kung gusto mo talagang palakihin yung sa notaryo, magbumirang yan sa inyo At ang kawawa dito yung staff ng abogaga, dahil yun ang pwedeng kasuhan. Yun ang kasuhan mo ng forgery. Yung falsification of public documents. Yun ang kasuhan mo ng falsification. Yung staff ng abogaga, hindi si Gutisa. Dahil si Gutisa, kliyente man yan, ang gusto lang naman magpanotaryo, pag nandiyan, pwede ba panotaryo? Sige, oo. So ngayon, magkano? O ganito, bayad, tatakan mo, dry seal. Listahan mo dan. Yun ang nangyayari. Ang script nga lang ng mga mastermind, nagamit itong si Lacson. Palakihin mo. Birahin mo. Tirahin mo ang kredibilidad ni Gutisa. Sabihin mo na hanggang kailan ang panluloko natin. Yan yung mga linyahan ng mga animal Panluloko daw, nanluloko si Gutisa. Ano bang mapala ni Gutisa? Bakit sa panluloko?
ginamit ni Marcolita, ginamit na pang orchestrated, hanggat sa nagpalabas sila ng mga fake news doon sa mga bayarang mga vlogger na di umano magrikan si Gutisa at tinuruan ni Mike Defensor at Senador Marcolita si Gutisa para magsalita. At ngayon lumalabas na binayaran daw, patay tayo dyan. Ito kasi nga, gusto pong kalad ka rin talaga ng mga dilawan, pinklawan, mga supporter, si Tambaloslos, na mga bubunistang tanganista. Si Marcolita, gusto nilang ipalabas na binabayaran ni Marcolita si Gutisa para magsalita. Anak ng kagwang, bakit kailangan pa magbayad? Lahat naman ng mga witness, si Saldico at Martin Romualdez na sinasabi na yan ang nagde-deliver, dinideliveran ng mali-malitang pera. Bayad. Kaya dito nasupalpal dito nasupalpal si Corina Sanchez. Pakinggan natin, Tao baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. Oh. At, Maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigyan ng isang Rodante Marcoleta. Kung kukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo, kayo po ay abogado rin, ano? Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa? Stop muna tayo doon, Corina, kasi ang mali mo rin dyan kasi, Corina Sanchez, parang pinapalabas mo na si Senador Marcolita ay binabayaran si Gutisa. Kaya sabi ni Marcolita, ano naman yung pambayad ko dyan? Bakit ba ako magbayad? Anong merong pera sa akin? Ang may kakayahan magbayad, yung mga sindikato. Parang, kahit ako dyan, ma-open ako dyan sa tanong mo, Corina, kasi gusto mong palabasin na si Senador Marcolita ay binabayaran si Gutisa para lamang magsalita. Anak ng kagwang. Yan ay gawain ng sindikato, mastermind. Yan ang gawain ng mga dilawan. Pero kumambyo naman siya, sabi niya, not necessary daw coming from you. So, ibig sabihin, meron pa talaga siyang tinutukoy dito na parang lumalabas na may pinanser si Senador Marcolita para bayaran si Gutisa at gamitin ni Senador Marcolita si Gutisa para laban sa mga kay Tambaloslos at sa mga kay Saldico, mga buhaya. Anak ng kagwang, baka ituro nyo na naman. Duterte, anak ng kamuti talaga, no? Ang likot ng isip ng mga to. Ako, tiningnan ko lang mukhang dun yung lalabas. Buti na lang, sinabi ni Senator Marcolita, anong pambayad ko dyan? Ano ba yung pera ko sa pera ng mga mastermind na yan? Kasi nga, ang may kakayanan magbayad, mastermind. Tuloy, Na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw. Ang unang makapagpapatunan yan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Okay, tama. Tawagan yung si John Paul at saka si Mark. Ito na. Isiniwalat po dito ni Senador Marcolita na yung 2 pinangalanan ni Gutisa na bagman ng mga buwaya, Martin Romualdez, Tambaloslos, Saldico, ay nakadetend umano sa Chile. Sinong nagdetend? Sino may hawak? Nasa Chile si Martin Romualdez? Tsaka si Saldico? Tanong lang namin, nandun ba kayo? Putsang kawawa naman tong 2 taong ito. Tuloy, Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera dun sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Doon na sa yung Forbes. 2 lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung 2?
Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawang Itinago ito? raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oh, So yung isa lang, no? Yung isa, yung nakadetend. So may isa pang hindi na-detend. Sa Chile. Animal man! Antindi talaga ni Martin Romualdez at Saldico. Grabe, gagawin talaga ang lahat-lahat para hindi mabubulilyaso ang mga hinayupak. Kaya yan ni Martin? Kaya ni Saldico yan? Kung walang pinakapanginoon sila? Tanong mo, kay Bubuim. Puta, dinitend daw eh. So yung isa hindi pa na-detend. Puta, nasan yung isa? Yung isa kaya yun ba yung lumapit kay Senator Bato na sabi, anuhin mo ako, Sin, i-secure mo lang yung kaligtasan ko. O itong isa sa Chile na daw, nakadetend eh. Putang kawawa. Ito yung sindikato talaga legit. Lahat ng mga napangalanan ni Gutesa malamang nakadetend na ngayon. Yung 90, naku, mag-ingat po kayo, baka madetend din kayo. Bakit i-detend? Para hindi mapatawag. Kasi pag pinatawag, bulalyaso sila, pero duda ho ako. Hindi po talaga yan ipapatawag yung dalawang mama na yan, si John Paul at saka si Mark. Hindi yan ipapatawag ni Lacson. Kaya mag-focus si Lacson kay Gutesa, isisir, didikdikin, at pag nasira si Gutesa, sira din yan si Marcolita. Yun yung pattern nila, yun yung script. Kasi Senador Marcolita man ang nagdala dyan. So magre-replicate kay Senador Marcolita. Ang tanong, kaya ba nilang sirain? Papayag kaya ang taong bayan sa script ni Tambaloslos? Tuloy sino? oo. John Paul Estrada Estrada. and Mark Tiksay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa Baka huli na source balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung Correct. talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nagbi-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya yung nagdala ng pera doon noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas Si yung Gutesa. statement Na hindi na wala tamang- namang motivation para mameki pa si Gutesa. Tingnan mo ha, napakarami na pong cast of characters itong pelikulang Ghost Projects ni Tambaloslos at Saldico at Bongbong Marcos. Maraming cast na binanggit. Pero yun na nga, bakit hindi po ito pinapatawag? At bakit hindi pinagpatuloy yung Senate Blue Ribbon Committee? John Paul at saka si Mark, pinangalanan ni Gutesa. Eric Yap, pinangalanan ni Gutesa. Tambaloslos, Saldico, pinangalanan ni Gutesa. Ito yung mga cast of character na dapat nandoon sa mga eksena para malaman natin ang dugtong na kwento ng pelikulang ito. Paano mo mabubuo yung kwento pag wala ang mga taong iyan? Bakit hindi pipatawag? Kasi nga matutumbok. Mapupunta na kay Bubuin. Kaya nga tigil eh. Di ba?
Pansinin mo, every time na pinangalanan si Martin Romualdez, nagkaroon ng isyu. Laging merong kaguluhan. Yung Diskaya, di ba? Ang daming pinangalanan ng Diskaya, hindi pinatawag ni Panfilo Lacson. Nung pinangalanan ni Curly Diskaya, si Martin Romualdez at Saldico, agad nagpalit ng liderato kasi nandun si Romualdez eh. Nagpalit ng liderato, pinalitan si Chis Escudero, si Senador Marcolita, pinalitan din, pumasok si Panfilo Lacson. Kasi nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez. Nung nabanggit na naman ang pangalan ni Martin Romualdez at Saldico, nabanggit ni Gutisa, ano pong nangyayari? Tinigil ang Senate hearing. Tinigil ang Blue Ribbon Committee hearing. Siniraan si Gutisa. Binira si Marcolita. Kasi nabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez. Dahil hindi ho po pwede madamay si Martin Romualdez sa lahat ng katarantaduhan ngayon sa flood control. Dahil pag nadamay na ito, pag nandyan na lahat, damay naman talaga yan. Pag makaladkad na ng tuluyan ba, tangina yan naman, kaladkad naman talaga. Kaladkad din matik itong si Bongbong Marcos, kaya protect Martin Romualdez ang mga hinayupak. Huwag tayo pumayag dyan, Sen. Birahin mo ng birahin. Tuloy sino? Why not just follow that lead? At pagkatapos, naging academic din yung Miss Corina, sapagkat alam mo naman, nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Correct. Miski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma ng abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the Hindi proper ba? way? Hindi Pwede ba? naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw kong nga i-suggest sa kanila eh. Tumama si, si Corina. Alam mo, nakabawi, bumawi, no? Tama. Bakit? Kung may diferensya yung affidavit sa notaryo, sige nga, panotaryo ulit tayo. Saan ba? Gusto mo si Panfilo Lacson ang magnotaryo eh. Gusto mo si Tambaloslos kasi nga bugaguman siya. Ito, panotaryo tayo. Yan lang naman pala problema nun ninyo. Sige, punta tayo sa notaryo na totoo. Doon ako manumpa muli. Pero noonid na nga eh. Kasi nga, nakapagpanumpa na Senate Blue Ribbon Committee. Matik na yun. Nandun na yung kanilang pinapanumpa ang salaysay. Mas mabigat na po yun sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaso pinapalaki yung notaryo para masira lang ang kredibilidad. Putangin na, kahit hindi abogado, alam na, may problema pala yung notaryo. Sige, palitan natin, panotaryo tayo doon. No? Ano? Tapos ang problema ng mga tanga. Tuloy sino? Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Correct. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, I Hindi, guess, special ka naman. Hindi po. Ako po'y nakikiangkas lang po ako sa inyong brain waves. Okay, so, Special child. Okay, tuloy oh. the other question would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Come out, wherever you are. Sabi nga nila, is he in hiding? Is he hostaged? Sana Wala alam pong ko. nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganon. I can take care of myself. And then I said, paano yung Senate protective custody na gusto ring ibigay para sa'yo? Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Kaya ko naman po, may tropa naman po ako, sabi niya. Yun ang salita niya. So he has refused witness protection, but he Yes. stands by everything in that affidavit. Yun ang alam ko, sapagkat... Papanindigan pa rin niya.
Yun ang sinabi niya bago siya umalis. Mhm. Okay, so hindi po ninyo alam. Tika muna po, paninindigan pa rin niya. Bakit napunta dun sa word na papaninindigan pa rin niya? Kasi nga, merong nagpapakalat sa social media na di umano, itong si Gutisa ay mag-recant. Na tinablang nga ho yan ng ibang mga retired Marines. Anong mag-recant? Dahil gusto nilang palabasin na si Marcolita at si Defensor Mike ang nagturo kay Gutisa. Kaya napunta dyan sa tanong na yan, panindigan pa rin niya. Sabi nga ho ng mga kabaro ni Gutisay, putsang ina, may bayag yan. Hindi yan babaguhin lahat. Kilala namin ang mga Marines. May paninindigan at prinsipyo yan. Yung sabi na mag-recant, wala ganun. Lalabas at lalabas yan si Gutisa. Yan na nga ang masaklap ngayon kasi nga, nagamit pa yung Philippine Navy, si Kirobin, para mawasak lamang si Gutisa. Yan ang nakakalungkot yan. Pero ang bottom line naman ho natin dito, ay gusto lang natin malaman ang katotohanan kung sino yung kawatan. Hindi man kasalanan ni Gutisa ang lahat ng ito. Para matuon lahat ang atensyon natin kay Gutisa. Ang may kasalanan dito, si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, ito dapat lakson ang hahanapan mo ng link sa kung anong nangyayari sa kaba ng bayan na nalipastanga na trilyon-trilyon. Ito ho yun Ba't na pupunta sa Gutisa? Marcolita. Dapat nga si Marcolita, Gutisa, Lacson, magkakampi dapat sila. Pero ang problema, yung isang bugok na ito, si Lacson, obsis kay Marcolita, ayaw niya magpatalo. Ayaw niya malamangan, ayaw niya mangungusan. Wala po kayong magawa, Lacson. Mas magaling si Senador Marcolita. Mag-ano na lang siguro, mag-collabs. Mag-collabs na lang ba? No. Para matukoy talaga natin si Martin Romualdez, iyon na nga ang hangarin nila. Hindi matukoy si Martin Romualdez dahil pag natukoy, patay si Bangag dito. Tuloy po sino? Alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasi pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya, na namekis siya ng baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko namang yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan kaya ako ginagawa ito. Sana po wag magpagamit si Gutisa. Wag kang Gutisa, wag kang magpadala sa pira. Kasi ang sindikato, lahat gawin yan. Una yan, dadalhin ka muna sa santong dasalan. Upiran ka, kung ano-ano, mag-recant ka. Pag hindi ka pumayag, dadalhin ka sa santong paspasan. Pagbantaan ka, nagurgurin, ganun ang mangyayari dyan. Kasi nga, ang kalaban sindikato. Na sana lakasan pa ang loob ni Gutisa. Kahit sino ba naman, na ikaw gusto mo lang makatulong sa investigasyon, magsalita ka ng totoo, tapos ikaw pa ngayon ang lumalabas na may kasalanan, pinaghanap ka, parang lumalabas ikaw may kaso, tatakutin ka, kasuhan, lumalabas na wanted ka, utang ina, kahit ako, ano bang nangyayari dito sa gobyernong ito? Imbis nga ako ay protektahan at pangalagaan, bakit lumalabas patuloy na ako ang may kasalanan? Gusto ko lang tumulong. Gusto ko lang yung ituro yung kawatan. Ang pangalan, Tambaloslos at Bubuim.
Sila naglimas ng kaban ng bayan, tapos kasalanan ko na ang lahat. Anak ng kamuti. Ito yung sinasabi na galawang mapya. Tuloy, Senador Marcolita. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang si Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawala ng courtesy nung i-presenta ko si Orly Gutesa, samantalang sinabi ko naman na circumstansya. Kahapon ko lang ako nakita itong taong ito at di rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito kagaya ng ipinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayong nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon, sinasabi niya ka sa buong mundo na meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Correct. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga kagaya namin. Sapagkat membro rin naman kami ng Blue Ribbon Committee. Right. Di ba? So dahil dahil po Stop muna tayo doon. Sino ang surprise witness ni Panpilo Lacson? Tingnan mo. Utangin na talaga, no? Halatang inggit itong si Panpilo Lacson, obsis na obsis. Merong surprise witness si Senador Marcolita, si Gutisa. Gaganti rin siya ng surprise witness. Hunghanga, crab mentality, masyadong inggitero. Utangin. Hindi naman sinadya ni Senador Marcolita na may surprise witness siya. Nagkataon lang yung tao may bayag. Pumunta talaga siya. Yung sinabi ni Marcolita na Gutisa bukas, kung gusto mo, pumunta ka. Kung talagang matapang ka at seryoso ka. Pumunta ka. Hindi naman alam talagang pupunta. Sabi ni Senador Marcolita, kung pupunta siya, okay. Kung wala, okay rin. Kaya nagiging surprise witness. Ito si Lacson, may pautot na naman siya na may surprise witness. Sino ang surprise witness ni Lacson? Hulaan nyo. Paki-comment sa comment section kung sino yung surprise witness. Ang sa akin, si Tambaluslos. Tapos si Turo, si Inday Sara. Anak na kamot. Si Duterte ang flood control. Si Duterte, yung may flood control. Ganun na ni Tambaluslos, anak ka ng kagwang ka Panpilo Lacson. Malayo. po baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So iisa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabi nating oras. Ito na. Kaya ko sagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcolita that we have a preliminary discussion about Teka lang, sabi niya mahirap daw mahagilap si Senador Marcolita. Nung mahirap, ikaw naman, Corina, masyado kang may pasubra ka talaga eh. Madali lang hagilapin yan, basta ayusin mo lang. Yung pakay mo, hindi yung sirain mo yung tao. Yung pag-usapan yung katotohanan, why not coconut, na interview mo nga eh. about questions and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, uy, baka hindi daw matuloy, parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo, hindi po kayo, you don't participate in the November 30, wala akong for November 30, I see. Okay. Ang tangingot ka naman na Corina Sanchez. Alam mo naman yung November 30, yan ay rally ng mga makakaliwang grupo, Pinklawan, Dilawan. Hindi naman, galit yun sa makakaliwang grupo yung si Senador Marcolita, anak ng kamuti ka talaga. Tinanong mo si Senador Marcolita tungkol sa November 30? Tanungin mo na lang sana kung ang Iglesia ni Cristo may niluluto bang rally, mas makakuha pa tayo doon ng magandang impormasyon. Pero November 30, i-connect mo si Senador Marcolita nung ka. Hindi yan sasama dyan. Oh. Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras eh. Ayaw Tinanggihan. silang tanggapin, di ba? Correct. Oh. Kasi tingnan mo, Corina, nilatag ko naman yun eh. Itong ganito ka kung kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa pamagitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipopload mo yung witness protection,
para magsabi siya talaga eh. Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanumalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the Witness Protection Program. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangang masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po, kanya, gusto namin magpailalim sa Witness Protection Program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay. So, sumulat ako ngayon sa Senate President at the time, Chis Escudero. Ang problema, Corina, hindi pa natatapos ang araw na yon nung huling hearing na ako ang chairman, na-depose na pala si Chis. So the letter, hindi na siya Senate President, the letter should go to the new Senate President. So ayaw niya na, because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boyeng Rimulya, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yan because kinakailangan nilang magbayad muna nung kanilang, ibalik muna nila yung nakulimbat nila. So, pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Sabi ko sa kanila, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements, wag mong dadagdagan sapagkat walang restitution. Ipoprocess mo lang, mag-a-apply pa lang eh. Restitution, to my mind, should come at the end. Where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law. That is the law. Oh, yun, doon magre-restitute kailangan ka na mapatunayan muna Yes, ang guilt beyond reasonable doubt, I guess, Correct. before they return any amount of money. At saka, yung orderin ng korte, kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka na mapoprosecute kasi maring plunder ito or malversation or syndicated estafa. Criminal ito eh. Yes. So, ang pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapoprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, ibabalik mo yung katapat na yun. Correct. Actually, kaya ito sa akin, tsorya ko lang to Kaya tinanggihan ng gobyerno ang mga diskaya na dapat sila naman talaga ang karapat-dapat magiging witness. No, kasi sila ang nakaalam sa lahat ng sistema. Kasi nga hindi kinakaladkad ng pamilyang Diskaya ang mga Duterte. Yun talaga, yun wala nang iba eh. Oh, 'di ba sinabi rin ni Boyeng ayaw Ayaw ng mga Diskaya. Kalad ka rin si Bungo. Sinabi rin ni yan, sino ba yung nayupak na DPWH secretary? Ayaw ni ni Diskaya na ituro si Bungo na may kinalaman sa flood control. Anak ng kamuti talaga Yun. Ang dahilan. Tapos kinasuhan nila si Bungo. Ang nagkaso si Trillanes, ginamit nila si Tonyo. Kumikitang kabuhayan si Tonyo under Marcos admin. Kasama si Tatay Digong. Pang-divert lang. Yun yung script na hindi kinaya ng pamilyang Diskaya. Na gustong ipasubo sa kanilang script. Atakin mo si Bungo. Ipawalang sala mo si Martin Romualdez. Atakin mo ang mga Duterte. Tanggap ka sa Witness Protection Program. Yun lang naman. Kasi nga, wala namang reason talaga na tanggihan mo itong pamilyang Diskaya dahil sila po yung pinaka-min cast dito na magtuturo kung sino yung mastermind na pinangalanan na po nila doon sa Senate Blue Ribbon Committee sa panahon ni Senador Marcolita na si Martin Romualdez Saldico nangungubra ng 25 to 30% na kickbacks sa kanilang opisina. May mga kongresistang pinapapunta doon para magkobra. Yun din yun, mga kongresista na yun. Hindi pinapatawag ni Panfilo Lacson. Yan ang maliwanag dyan.
So ngayon, yung huli si Gutisa, nahirapan na sila kay Gutisa. So ang bumibira ngayon kay Gutisa, si Panfilo Lacson. Ang problema, malakas yung kapit ni Gutisa eh. Malakas yung kapit sa Diyos. Na lahat ng mga political vlogger, ng mga didi, suportado si Gutisa. At pasalamat din dahil meron ding Marcolita na hindi iniwan si Gutisa at sinasama hanggang dulo na kahit siraan pa ng siraan, tiniktikan na nga si Senador Marcolita ni Lacson, banat pa rin para sa bayan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.